3 years pala, oo. Sa CCTV footage na ibinigay sa ABS-CBN News noong Disyembre 31, makalipas ang mahigit 17 minuto, muli silang bumalik sa kanilang kwarto. Beauty and brains. Ganyan kung ilarawan ng mga nakakakilala sa kanya. Ang 23 anyos na si Christine Angelica Dacera. Naging flight attendant si Christine. So what's up guys? Eto, nandito tayo ngayon. Ay, pastilan. Wait lang. Sa Forest Lake, dito po sa Gensan. So ito yung ating unang vlog sa Gensan. Bukod sa mga magagandang punto dito na iikutin natin mga master. Ay, bongga oh. Hello? Pero pupuntahan natin, wait lang. Kita ba? Ay, bongga, dami naka-ready. Ready ba yun o ano? May laman na yata. Nakalock ito. So pupuntahan natin mga master yung puntod ni Christine Dacera. Oo. Tawag dito, nag-trending po siya mga master. So malapit lang dito, pero bago sana natin puntahan yung mismong pinakapuntod niya at balikan yung kanyang mga memories or tawag dito, balikan yung kanyang ano ba, yung nangyari sa kanya, magbibigay aral din sa atin. Disclaimer, ang paggawa ko po ng mga video sa mga puntod ng sikat, kahit hindi na po tayo nakapagpaalam din sa pamilya, ay ito na po talaga yung ating content mga master. Wala naman po tayong layuning masama. Ano naman po kumbaga napag-usapan po talaga sa Pilipinas yung pagkamatay nitong dalaga na si Christine. Yun nga po, sa pamilya po, ako po ay nakikiramay pa rin po. Isimpatya pa rin po sa malagim na pangyayari po nitong si Christine Dacera, na hindi ko po kasi sure kung ngayon ay naging ano na, na-solve na yung case. So dito siya located banda sa Forest Lake. Oo, isa sa pinaka mga presteryoso. So umaga pang mayaman ng mga ng mga libingan mga master. Tingnan nyo to mga dito, mga milyon tong halaga nitong mga to. Silipin nga natin yung loob. Ay, ang taray, may password. May ay ulitin ko, tignan nyo pag fingerprint siya Verification failed. Please try again. Ang taray, touchscreen. Touchscreen na, tapos pwedeng gumamit ng card. Social naman po, nakakatawa naman po yung inyong musileo. Yan, full tinted siya, hindi siya makikita sa loob. So kayo mga master, kaya lang kayo huling dumalaw sa mahal nyo sa buhay, kahit hindi naman November 1 talaga, magandang dumalaw pa rin para ma-check nyo yung puntod o kinaroroonan ng inyong mga minamahal sa buhay. So eto, dito may bagong ay, ang ganda nito dito may bagong living dito sa park. Ay, ang ganda, bongga. Kung kayo po mga master ay hilig nyo yung mga ganitong vlog, mag-subscribe na po sana kayo bilang support at paki-like po. Grabe, ang daming ang video na ito. Ang ganda. Ito, silipin natin. Ay, okay. So ito pa isa. Alam niyo mga master, na-amaze talaga ako sa mga structures o sa mga museum na magaganda po talaga. Tanong natin, alam ko meron ditong mga musileo ang ang sila Pacquiao Ito bongga naman ito Ito nabuo itong ay, may chandelier. Ang taray. May solar panel. Ayun, may chandelier sa taas. Hindi lang masyadong kita dito. Mag-asawa yung nakalibing mga master. So yan, diretso na tayo doon. Itong si Christine mga master ay tawag dito,
Hindi ko pa sure kung hanggang ngayon ba yung case niya ay okay na or hindi pa. Lawak, no? Alam nyo ba mga master, dito ang lote rito, sabi milyon daw ang halaga. Oo, pinakamura yata dito kalahating milyon. Hindi ako nagkakamali. Yung balik na tayo dun kay Christine. Hindi ko masyadong kung tawag dito, wala akong masyadong idea kung gaano mga master 11, oo, 11 na kalalakihan na dinideny nilang lahat sila ay lalaki talaga. I mean, syempre in denial yung iba na we're not talking about the sexuality or the gender preference of each suspect Ang pinag-uusapan natin dito yung krimen na ginawa. Pero ang saya napalitan agad ng trahedya. Kinaumagahan nang makita nila si Christine na walang malay sa bathtub pasado alas 12 ng tanghali. Medyo naging lang yung kapulisan sa pag imbestiga ng kaso nung kay Christine Dacera. Dahil sinabi nga sa balita, ayon din sa sinabi ng pamilya, pagkatapos ng nangyari agad yung krimen na yon, inimbalsa mo nila agad itong si Christine, which is hindi dapat, dahil nga nagalit yung pamilya, especially yung mother ni Christine, dahil nga sa ginawang tapos marami din ng bash dun sa dalaga na ganyan daw, ang dami raw kinakasamang mga dami na, tapos nakitaan pa ng nagalaw ito. Hindi, we're not talking about the personal things of Christine Dacera. We're talking about the crime, who committed, or kung sino ang gumawa nun. Kasi kung tutusin, ayon nga daw dun sa autopsy, ang nakita kasi sa autopsy raw mga master ay bukod sa nagalaw siya, may sexual contact na nangyari, ay maraming abrasion ng mga gasgas, mga pasa itong si Christine. Hindi raw nila magagawa ang mga ipinaratang sa kanila na panghahal at patay kay Christine. Lahat daw sila bading. At the same time, hindi naman natin masasabi na yun talaga yung cause ng kanya kinamatay, dahil hindi yata na-check kung talagang may nakitang ipinagbabawal na gamot doon sa kanyang nakita doon sa kanyang ihi, mga master. Hindi natin masabi kung nasolba na tong kaso ni Christine. So tignan nyo tong part na to, ang ganda. Tapos may mga mababasa din tayo magko-comment niya, sigurado. Ba't hindi ka na lang dumiretso dun sa puntod? Mga master, kaming mga YouTuber, hanggat maaari pinapahaba namin yung video. Although direct to the point naman yung video natin, kailangan natin kasing pahabain din minsan para hindi lang doon tayo nakapokus sa isang content. Kumbaga kung ano yung makikita natin dito sa paligid, paabutan natin, ay yun talaga yung magandang tawag dito, magawa natin or malibot natin yung mga gusto nating libutin. Kumbaga dual purpose na. So kung bago ka lang sa channel mga master, hiling mo yung mga ganito, paki-subscribe na po, paki-like ang ating video. Tayo papunta na ngayon. Ito na yung puntod ni Christine Dacera. Saan dito? Saan? Init. Hindi na ako masyadong guys. Sobrang init. Saan? Wala. Ay, ito. Ito guys, si Christine Angelica F. Dacera. Dito lang siya located sa may harap nito, malapit sa pinaka gate. Pinanganak siya nitong April 13, 1997 at pumanaw ng January 1, 2021. So saktong 2 years na mga master. 3 years pala, oo. Bilis, no? So hanggang ngayon mga master, ito nga talagang 11 yung naging suspect dito. Medyo init dito. Gabi ng December 31 nangyari nga ang malagim na pangyayari sa buhay ni Christine Dacera. Kasama ang 11 kalalakihan, ito ang huling kuha sa CCTV
na pangyayari sa isang hotel sa Makati ng New Year's Eve. Makikitang labas-masok sa kwarto si Christine kasama ang mga ilang kalalakihan na kalaunan ay sinabi nila na hindi raw sila tunay na mga lalaki kundi sila ay mga member ng gay or LGBT. Nung tanghaling tapat na nga inilabas na si Christine at nadawi talaga rito ang anak ng yumaong si Miss Claire de la Fuente. Giit ng anak nito ay hindi nila magagawa ito sa dalaga dahil ito ay kanilang pinakamatalik na kaibigan. Sa kabila ng lahat ay pinalaya din ng ilang mga suspect, lalo na ang 3 naunang nadetine. Sa kalaunan ng kaso, ito ay naging case closed. Medyo init dito muna tayo guys, ang init. Na ano lang ako na medyo na disappoint, lalong lalo na po sa pagdating do sa action ng mga pulis doon sa part na yun. Hindi naman po natin sinasabing lahat ha. Yung ginawa nga nilang pag-imbestiga, inimbasa mo agad, 'di ba? Hindi which is hindi dapat ginagawa. Tapos itong si Christine Dacera, 11 yung kalalakihan nga na naging suspect. Kalalakihan nga na naging suspect sa kanyang pagkamatay. Kumbaga yung puntod niya galing pa ng Manila, dinala pa dito mga master sa Jensan. So tawag dito, so mga master, ilalagay ko na lang dyan yung ibang mga memories at saka yung mga ibang documentary file about kay Christine Dacera sa mga hindi pa po nakakilala sa kanya, na ito yung babaeng nag-trending na tawag dito, flight attendant mga master. Nag-viral po siya sa buong Pilipinas yung kanyang story dahil nga sa pangyayaring yon. At ang din minsan yung mga sinabi ng ibang pulis doon about dito, kahit daw lasing, pagpalagay mo na kahit daw lasing, yung sinasabing umako ng mga inako nila na Becky sila or what, kahit lasing ay bakit daw tawag dito, bakit daw pwede raw wait lang. So yun nga, nakaka-disappoint lang, kahit daw lasing ang isang Becky or what, lalaki pa rin daw yan. Ilong niya, ginanong ko kung may air na lumalabas. Wala. Nala sa pagamutan si Christine pero dead on arrival na ito. Lalaki pa din sila. May instinct yan, and you're, lalo na if you're di ba, under the influence of intoxicating alcohol, tapos kung meron pang presence of drugs yan, Ninyo. Masakit yon, Jess, kasi alam ko matino ang anak ko. Pinag-aral ko yan, 2 kurso pa ang tinapos niyan. Hindi naman po natin kine-question yung pagiging lalaki o kumbaga yung pagiging pagdating sa sexuality ng isang tao, kung ito ba yan. Pero hindi mo din pwedeng sabihin na gano'n, na porket nakainom ay pwedeng gumalaw ang isang Becky o ang isang lalaki ng babae porket nalasing. Hindi po gano'n eh. Yung iba siguro pwede, pero hindi natin pwedeng ilahat. So yun lang guys, I hope nag-enjoy kayo sa panonood sa ating gala today. Magkita-kita tayo sa mga susunod na mga puntod din ng mga sikat o yumao na ating i-vlog, which is doon po kayo talaga unang nag-subscribe sa akin. Yung iba, kasi hati yung viewers natin, merong iba gusto kababalaghan, yung iba gusto mga sikat, yung iba gusto nature. So pagsasama-samahin natin yan minsan sa iisang lubos na napakaiksi ng buhay para kay Christine. Pero ang mga masasayang mga alaala kasama ang kanyang mga minamahal sa buhay, mga kaibigan, ay hindi pa rin namamatay hanggang sa ngayon. Hindi man niya natapad ang kanyang mga pangarap dito sa lupa. Pero ang aking hiling ay ang tunay na hustisya at ang katotohanan sa likod ng kanyang kamatayan. Kahit sa ngayon, ang kaso ni Christine
ay sarado na.